Dear Diary, so ngayon Wednesday, may pasok ako, closer shift ako, kaya ang pasok ko 4 to 10 p.m. Magbabike ako ngayon kasi ang taas ng araw, masarap magbike. Lagi naman akong hinahatid sundo ng tito ko, pati ng pinsan ko. Pero kasi ngayon summer ko lang yan magagamit yung bike ko. Pag winter kasi hindi mo na yan magagamit, kaya lagi ko na siyang ginagamit ngayong summer. Medyo maaga nga ako umalis ng bahay ngayon 3:30 pa lang, umalis na ako ng bahay. Usually kasi naalis ako 10 minutes before ng pasok ko. Pero dahil maaga akong nakakilos, kala ko kasi 2 p.m. yung pasok ko. Pag-check ko pala ng schedule ko, 4 p.m. pala ako. Kaya umalis na lang ako ng maaga para ma-enjoy ko yung pagbabike ko. Ayun, papakita ko sa inyo yung Swan River. Nung nakaraan kasi papuntang Nopils lang yung napakita ko sa inyo. Ngayon naman, papunta tayo sa trabaho ko. Sobrang lapit lang talaga ng work ko. Kaya ayan, enjoy muna sa pagbaba. Dahil maaga ako ngayon, hindi ako nagmamadali pagpasok, di ba? Maaraw pero naka-jacket. Takot sa init. Sa part na to, naalala ko yung sa Technopark, yung first stop, first go. Nag-work kasi ako sa Technopark Laguna. Wala lang, naalala ko lang, namimiss ko lang yung Laguna. Tapos yan, may nakita akong matanda. Sabi ko, oh hi, how are you? Sabi niya, I'm good, I'm good. And then sa isang gilid, may nagsabing, oh hi. And sabi ko, oh hello. Friendly kasi talaga yung mga tao dito, lalo na yung mga matatanda. Noong unang beses na dating ko nga dito sa Canada, nagugulat ako kahit di mo kakilala. Oh, hi, how are you? Ganon sila dito. Tapos yan, madadaanan natin yung fire station yan dito sa amin. Malapit-lapit na ako yan sa Dairy Queen. Sobrang lapit ko na lang talaga sa Dairy Queen yan. Kaso bagal ko nga magpa-jack, bagal ko magbike. Kasi nga, 30 minutes early ako. Tapos yan, sobrang papalapit na tayo dyan. May mga lubak-lubak dyan, kaya iniwasan ko. Baka kasi malubak tayo, maplatan pa tayo ng gulong. De, charot lang. Ayan, malapit na tayo sa Dairy Queen. Aakalain nyo bang fast food yan? Kasi di ba ang fast food sa Pilipinas, ang lalaki. So, ipapark ko lang yung bike ko dyan sa gilid. May CCTV naman dyan kaya safe naman yan. So far, hindi pa naman siya nawala. So, ayan na. So, sa kitchen pala ako naka-assign ngayon. Sabi ko sa katrabaho ko, magbibideo ako para ipakita kung gaano kasipag dito sa Canada. Hindi, charot lang. So, ako dapat maghihiwa ng onion, sabi na siya na daw. So, okay, sige, ikaw na. Gusto niya atang umiyak. Hindi, joke lang. Nakakaya kaya ako maghiwa ng sibuyas. Tapos napansin ko, nakangiti yung katrabaho ko. Kaya tinanong ko. Sabi nga good day daw. Wow naman. Tapos chinek ko kung madami pa akong gravy. Pag tingin ko napaso ako, sobrang init pala. Tapos usually, yan yung ginagawa ko sa closer. Pag sa kitchen, nagpupunas, punas dito, punas dyan. Syempre, hindi pwedeng madumi. Dapat laging malinis. So, maglilinis lang tayo. Pupunasan mong maigi. Bawal may dumi. Bawal may isang patak ng salt dyan. Kaya magpunas ka dyan, Jenna. Charot lang. 'Di ba, punas-punas. Kala mo ang sipag no? Nung nasa Pilipinas, ang tamad-tamad, nakaupo lang, nagpipindot ng laptop, no? Ayan, magpunas ka dyan. Punas, sige punas. Tanggalin mo lahat ng salt. Bawal may salt dyan. Sanay naman ako sa trabaho sa fast food kasi nung sa Pilipinas, habang nag-aaral ako ng college, nagtatrabaho ako sa McDo. Kaya pagdating ko dito sa Canada, hindi ako medyo nahirap kasi may experience ako. And dito sa part na to, dito ako hirap sa paglilinis ng grill, sa pagkudkod ng grill. Kasi nung nagtatrabaho ako sa McDo sa Pilipinas, drive-thru order taker ako o kaya naman drive-thru runner o kaya front counter. Dito kasi all around, hindi pwedeng pag doon ka lang sa counter, doon ka lang. Napupunta ka din sa kitchen, ganon, magkukudkud ka dyan. Sige, Jenna, kudkudin mo ng kudkudin. Gusto mo ng dolyar, diba? Kumudkud ka. Mahirap talaga siya linisin kasi hindi mo siya pwedeng linisin na patay yung grill. Kung makikita nyo, nausok siya kasi dapat linisin mo siya ng buhay. Mainit, sobrang init talaga siya. Pero syempre, para sa pangarap, hindi ka pwedeng mamili ng trabaho pag nandito ka sa Canada. So ayan, makikita nyo, inom muna ng tubig si Ateng bago sumabak ulit. Pagkatapos makudkudin, ibabrush mo yan. Ibabrush mo ng todo-todong brush. So sa Pilipinas, ikaw ang gumagawa ng sahod dito. Ayan,
Ikaw, kumudkod ka para magkasahod charot lang. So, ayan, para yan sa pamilya, para sa pangarap. Kung tatanungin niyo ko kung nahihiya ako, hindi. Kasi nga, Pilipinas pa lang sanay na ako sa trabahong fast food. Pero kung tatanungin niyo ko kung mahirap, aba, syempre, mahirap magkudkod. Ayan, na usok-usok pa nga Kasi, di mo yan pwede linisin ng nakapatay. Pero mamaya-maya, papatayin ko na yan kasi malapit na ako matapos. Kasi paso-paso na yung dalirit kamay ko. Sobrang init kasi talaga. Pero worth it kung sa Pilipinas ang hawak ko is laptop para mag-compute ng payroll at ng sahod. Ayan, hawak ko dito grill para magkasahod. So, medyo napaaga nga ngayon, 10 yung uwi namin kasi maglilinis kaming machine. Pero napabilis yung paglilinis ng machine. Kaya 9:50 pa lang, out na tayo. So, medyo maliwanag pa, 'di ba? Bye-bye DQ muna, bukas ulit. Liwanag pa, 'di ba? Pababa pa lang yung araw. Yan, pauwi na tayo.